Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit tayo rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Senador Bato de la Rosa na kung saan although marami ho siyang mga interview, mga phone patch interview sa iba't ibang iba't ibang news program ng iba't ibang network, TV network. Hindi ho alam kung nasaan ito. Hindi ho malaman kung saan lupalop na ito ho si Senador Bato de la Rosa. Tanging boses niya na lang, mga interview niya na lang ako ang naririnig. Hindi na ho siya nagpapakita. Ngayon mga kababayan, may ikinakalat ho ito si Senador Bato de la Rosa na gusto na yata nito magpapiling victim na naman. Para makakuha ng simpatya, makakuha ng boto sa taong bayan. Pinagkakalit niya ngayon na kinuha na raw yung security details niya ng Philippine National Police. Pakinggan ho natin itong balitang ito. Binawi ang security detail ni Senator Bato de la Rosa sa Davao ilang linggo matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ng senador, marami naman daw na nag-a-apply para pumalit. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, bakit nga daw binawi itong security ni Senator Bato? Rose, hindi raw alam ni Senador Bato de la Rosa kung bakit binawi ang kanyang security detail sa Davao. Pero naiintindihan naman daw niya ito dahil kahit anong oras naman daw sila pwedeng i-recall kung kinakailangan. Sa isang panayam, nilinaw ni Senator Bato na mayroon siyang security detail sa Davao at sa Manila. At ang binawi raw ay ang nasa Davao. Wala na raw ang mga ito nang dumating siya sa probinsya kahapon dahil pinareport na raw sa kanya ng mga unit. Sa isang post sa social media ay kinuwento ng senador na marami raw retiradong pulis at sundalo na nag-volunteer para pumalit bilang security niya. Wala raw silang bitbit na armas pero mayroong mga kamote at saging at handa raw silang tulungan siya. Tingin pa ni Bato, hindi ito panggigipit ng PNP kundi malamang daw ay nag-iingat lang ang mga commander nila lalo't mainit daw ang mata sa kanya ng gobyerno ngayon. Bali-balita rin doon sa hahainan ng arrest warrant si De La Rosa bilang isa sa mga hepe ng kapulisan. Gagawa lang ng paawa effect na istorya to pag aaway-awayin pa yung mga hindi raw panggigipit ito. Naintindihan niya raw kasi mga commander ngayon pinag-iinitan dahil sa mga nangyayari. Parang gusto pa matindi rin gumawa ng istorya ito si matindi rin gumawa ng imahinasyon ito si Senador Bato de la Rosa. Ito mga kababayan, kung makapagbalita, makapagpahayag ito si Bato de la Rosa, akala mo yung balita, binabalita niya, akala mo fresh na fresh. Alam mo fresh na fresh. Alam niyo mga kababayan, ito si Bato de la Rosa. Sa totoo lang. May bahid na naalala niyo yung kay dating Senate President Senador Zubiri na kung saan may paiyak-iyak pa yan. Di pa akap-akap pa dun sa asawa ni Zubiri. Yun naman pala, isa siya sa bumoto kay Senate Zubiri na mapatalisik dyan sa kanyang pwesto bilang Senate President. May ugali, di ba? Pangalawa, unang patawag ng Quadcom sa House of Representative, unang patawag niya kay Bato de la Rosa, hindi umatin ito. Katwiran niya, ginamit niya si Senate President Jesus Escudero. Ang mga sinasagot niya sa mga interview sa balita, kaya raw siya hindi pwede umatin at ayaw niya umatin kasi pinipigilan daw siya ni Senate President Jesus Escudero. Yung lahat ng sagot na yun ang isinasagot niya sa mga interview niya sa TV News Network. Laging dinadahilan niya si Jesus Escudero na hindi ako pupunta dyan, hindi ako aaten kasi hindi ako pinapapunta ni Senador Jesus Escudero. Ngayon, malamang ito napapanood ni Jesus Escudero itong mga sagot interview niya sa mga malalaking network, TV News Network. Nagpa-interview ngayon ito si Senate President Jesus Escudero sa GMA 7, 24 oras yata yun. Na kung saan pinapabulaanan niya yung mga pahayag ni Bato de la Rosa na kung saan pinipigilan niya si Bato mag-attend doon sa
hearing ng Quadcom about sa war on drugs, extrajudicial killing. Hindi raw totoo yun. Hindi niya raw pinipigilan si Bato. Ang sabi niya kay Bato, kung ano ang magiging desisyon mo, pumunta ka man o hindi, susuportahan kita. At nagbigay pa siya ng DN, si Senate President Jesus Escudero. Sabi niya, si Bato de la Rosa raw ang ayaw talaga magpunta. So, magmula nung sumagot si Jesus Escudero ng gano'n, syempre napanood ni Bato de la Rosa. Hindi niya na ginagawang dahilan ngayon si Senate President Jesus Escudero. Nabuking sinungaling, ginagamit niya lang yung senador. Abay ngayon umi-style na naman, tinanggal daw yung kanyang security detail sa Davao. Ay kung makapagbalita, akala mo fresh na fresh. Pero painggan nga natin yung taga-Philippine National Police, yung spokesperson ho ng PNP dyan sa Krame, si Ma'am Pajardo, Colonel Pajardo. Painggan nga natin. Ni Senador Bato de la Rosa na inalis kamakailan ng kanyang security escort sa Davao. Inalis na po yan noon pa pong January 13, pursuan nga po dito sa COMELEC resolution bilang Tinanggal nga, pero noong January pa. Anak na. Alam niyo mga kababayan, si Senador Bato de la Rosa, parang ano ito eh, parang kumukuha ng simpatya sa taong bayan para isipin biktima siya, kawawa, kaya dapat iboto. Isipin mo, January pa pala tinanggal. Siyempre, alam niya yan, di ba? Ano na ngayon? Pa-April na. Magkakatapos na ng Marso. Kayo mo lang kinukwento at hindi mo nililinaw, hindi mo nililiwanag sa iyong mga interview, kwento na tinanggal. Pero noong January pa ho, wala kang sinasabing ganun. Ano pinapakondisyon mo sa utak ng taong bayan na ngayon ka lang tinanggalan? Para magmukha kang kawawa, victim at iboto ka. At makasira na naman sa administrasyong Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. At isipin na naman ng mga didishit, grabe na to. Grabe ka, PBBM. Rin natin. pagsunod doon sa protocol pagdating po sa availment po ng security detail. So hindi po totoo yung kumakalat na balita na ngayon lamang po yan inalis. Ayon sa PNP, walang aprobadong Certificate of Authority o exemption sa COMELEC ang dalawang security personnel ni De La Rosa sa Davao. Kaya ito binawi. 4 lang daw ang nabigyan ng exemption na tatagal hanggang June 11, 2025. Kung susundin nga raw ang nakasaad sa COMELEC Resolution 11067, 2 protective security personnel lamang ang maximum na security detail na dapat ibigay ng PNP ngayong election period. Pero nakadepende raw yan sa magiging assessment ng COMELEC kung madaragdagan. Sabi naman ni Senate President Jesus Escudero, handa ang Office of the Surgeon at Arms ng Senado na magbigay ng karagdagang proteksyon kay De La Rosa sakaling kailanganin niya ito. Grabe, mahal na mahal ni Jesus Escudero si Senador Bato de la Rosa, no? Una, pag nagtago raw si Bato de la Rosa sa Senado, may session man o wala, hindi niya ito papa-aresto. Hindi niya ito ibibigay sa mga kapulisan. Ngayon naman, kung tinanggalan siya ng security detail at noong January pa pala, handa naman siya bigyan ng Sergeant of Arms. Oh, grabe ka, Senador Gis. Ba't mo nagagawa yan? Ba't mo nagawa to? Naglalabasan yung mga kulay, ano? Sabi na nga ba, yung detain kay Digong dyan sa dahig, itong mga impeachment kay BP Inday Sara Duterte, maglalabasan yung mga kulay ng mga politiko dyan, mga totoong kulay kung saan ba talaga sila kampe. Pero kasi mga nananahimik dyan, hindi nakikisali. Hindi nag-iingay kung sino kinakampihan nila, sino pinapanigan. Pero deep inside, meron yan. Kaya nga, naglalaba siya na kulay, no?
Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangan yung lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.